ganda ng kanyang mukha at katawan. Ang trans woman na si Mikey, habulin daw ng mga AFAM o ng mga foreigner. Pero para raw ma-achieve ang ganitong kagandahan at kaseksihan, si Mikey at ang kanyang mga barkadang Becky, di umano nangingit na ng foreigners. Joke na rin yan! At ang nakukuha di umano nilang ransom, ipinanggagastos sa kanilang sex reassignment surgery o pagpapa-opera para mabago ang kanilang ari. Siya po kasi talaga yung marami na pong retoke. Nangyagaling po kasi yung pera niya sa kidnapping. Pati po yung sa mukha niya, napabago niya po yung face niya. Ginamit niya lang po kami para mapapalitan niya po yung sarili niya. Para raw may maipampa-opera o yung tinatawag na sex reassignment surgery, may grupo ng mga transgender na nangingidnap di umano ng mga dayuhan. Tinatayang nasa 11 ang kanilang mga miyembro at binansagan silang Warlag Gang. Minsan, war, let's get it on. Pagka po sila magagawa na ng illegal na activity, sasabihin ng puta, oh, war lang na tayo. Hanggang nito lang nakaraang buwan, ang PNP-CIDG nagsagawa ng entrapment operation laban sa Warlag Gang. Sabi ng sabi dalawa doon. Hanggang may dalawa na ngang lumapit sa kanilang asset. Lumapit. Yan tumikit sa PB natin. Yan na yun. Insert. Yung perna. Ikaw, babae ka ba? Bakla ka? Alam ko babae ka? Ang 5 nadakip na mga miyembro di mano ng Warlag Gang nakadetain ngayon sa CIDG Southern Police District. Pero paano ba talaga ang kanilang modus? Papasok po sila sa isang dating app. Video call sila doon sa tao. Papakita nila yung itsura nila. Feminine look, beautiful women. And then makikipag-eyeball na po sila doon sa kanilang mabibiktima. Automatically, sasama po yung victim kasi eyeball po eh. Then dadali na po nila sa safe house. Saka pumupunta siya sa bahay. Sabi daw niya meron po daw siyang imi-meet up na Chinese. Kasi isasama niya daw po ako. Mag-iinom-inom daw po. Meron po ata siyang apartment. Doon po namin dinadala. Joke na rin yan! Doon na po nila gagawin yung illegal na activity. Igagapos, sasaktan yung kanilang biktima. Give me some underbells! Yung dalawa po kasi na hindi pa po nahahanap, bali involved po sila sa case. Yung isa po kasi doon, yung po yung talaga yung bumugbog po sa Chinese. Naka-6 or 7 na po ang sama sa kanila. Pagbabantayan na lang po nila ako. Pinapauwi niya rin ako pagkatapos pong dalhin yung Chinese doon sa apartment niya. Ang part ko po kasi doon, magluluto po ako ng mga ulam doon. Hindi po ako nang bubugbog. At tatawagan po yung mga kaibigan, kapamilya, katrabaho para manghingi po ng ransom para sa freedom ng biktima. Pagkatapos po makuha, uutusan na po nitong leader yung isang kagrupo na ipahatid kung saan man po pwede siyang iwanan. Mabilis lang po yung transaction, siguro 1 to 4 days lang. Mabilis din nilang nakukuha yung pera. At ayon pa sa PNP-CIDG, ang Warlag Gang, 2018 pa raw na ganito ang modus. Dati na raw magkakaibigan ang mga suspect na Becky. Ang kanilang mga di umano na biktima ng banyaga, umabot na ng 14. Umalis na rin po ng bansa after nilang makidnap sa sobrang takot na rin po siguro. At ang nakuha nilang di umano, ransom money, tinatayang aabot na raw ng mahigit 4 million pesos. Hanggang ang pinakahuli nilang di umano na kidnap na Taiwanese, lakas loob ng nagsumbong sa pulis. Ito po ay nakidnap noong September 3. Kaya po natin natuntun ng grupo na ito ay base dun sa mga number na pinadala ng ating main suspect. Sinimulan po natin itong i-backtrack hanggang sa nakuha natin yung mga tao na yun at nag-surrender po sa atin. At ayon sa pulis, ang ransom money Para po sa kanilang reassignment surgery na ginagawa po sa Thailand. ayon sa mga suspect, ang mas malaking nakinabang sa nakuha raw nilang ransom money, ang leader nila na si Mikey. Siya po talaga bunot dulo neto. Kasi talaga yung marami na pong retoke. Nangyagaling po kasi yung pera niya sa ganung po, kidnapping. Pati po yung sa mukha niya, napabago niya na po yung face niya. Pangit po siya dati, tas gumanda na lang po siya ngayon.
Payat siya dati, tsaka may itim siya sobra. Ginamit niya lang po kami para mapapalitan niya po yung sarili niya. Ang pinakamalaki ko pong nakuha sa kanya is 5K. Kasi may utang po ako sa kanyang malaki. Well, no choice po ako kundi sumunod. 5 years ago na po itong mga retoko ko sa mukha or sa katawan ko. Sumuko ka na, Miki. 6 pa po yung at large. May standing warrant of arrest po siya. Samantala, nitong September 29, natunto ng mga pulis ang itinuturong bahay ng leader ng gang. Opo, dito rin itong bili, pero second floor pa po. Sumuko ka na, Miki. Para matapos na susumuko niyo lang. Pero ma'am, pag nakita nyo, kung makikipagtulungan po ba kayo sa amin? No comments na po. Papatawag po namin sa barangay. Kung sakali may impormasyon kayo, kayo man yung taga rito, pagbigay alam nyo agad. Hindi natin sinusuportahan yung ganitong klaseng pamamaraan. Hindi naman ito sana maging refleksyon o yung maging impresyon sa ating trans community. May mga oportunidad naman, mga rangal na trabaho. Pag-ipunan natin, huwag nating madaliin yung ating pag-transition. Kung mapatunayan silang talagang may sala, makukulong po sila ng mga 6 hanggang 18 taon. Sakit po talaga. Kasi bilang nanay, hindi po ako naniniwala eh. Mag-ingat po tayo sa dating app. Huwag po tayo magpaloko sa mga manggagancho para hindi po tayo mapahamak. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.